Okay, okay. So, good evening, Muhammad Kanyete. So, I apologize for disturbing your evening. So, It's okay po, it's okay. first of all, can you introduce yourself, your grade, and then your age? So my name is Sherdan Marco L. Cañete. I'm from grade 7 Miletos and I'm 13 years old. Okay. So, you're aware naman kung anong gagawin natin dito, no? We will interview you Yes, for our yes. research. So, okay. Um, our research is about lived experiences of CSU ULS students regarding the haircut policy to psychological well-being. So, ito yung first question. What's your perspective regarding the haircut policy? Kumbaga, ano yung view mo tungkol sa haircut policy? Like, anong pananaw mo doon? Kumbaga, paano yung pagkakaintindi mo doon? Ano yung nakikita mo pag naririnig mo yung haircut policy? So yung haircut policy, in my own opinion, is ano yan siya, is like, isa siyang batas sa isang organization or uh, school na pinagre-restrict yung mga like yung mga hindi dapat gamitin na mga haircut sa pag pumupunta sa isang organization or school. Okay. So, yun lang yung sagot mo regarding the first question. Yes, yes. Okay, okay. Thank you. So, the second question, what do you observe ever since the policy is implemented? Kumbaga, ano yung mga napapansin mo nung nalaman mo na na-implement yung policy about haircut? Ano mga napansin mo? So Negative napansin ba ko or is positive? like ano ba siya tuwing like na may pumupunta sa classroom namin nung nalaman ko na implemented yung policy na yun is every time na magano like 2 weeks is kailangan ko mag haircut para lang maging short yung haircut ko. Hmm. So, ano mga napansin mo? Like, may negative ba, positive, nakakailang, nakakalungkot, ganun? Like para sa akin negative masyado kasi walang freedom yung mga like mga students na sa haircut nila. Like hindi sila makagamit ng ano ba, na kahit anong gusto nilang haircut. Kumaga gusto ng mga like yung mga boss nila or like yung teachers is uh, mga short talaga para maging neat and clean yung mga yung head nila. Okay. So, napansin mo parang ano, like nag-struggle 'no, yung mga students? Kasi Yes po. siyempre hindi sila nakaka-feel ng haircut nila, gano'n? Opo. Okay, okay. So, let us move on to the third question. How does the policy make you feel on your daily basis? Kumbaga, anong nararamdaman mo sa pang-araw-araw nung, about doon sa policy na yun, sa haircut policy? Like, negative ba, positive, anong mga naramdaman mo dun? Like nalungkot ka ba kasi ganito ganyan, 'di ka nakaka-feel ng haircut mo? Masaya ka ba kasi siyempre, neat looking ka, malinis yung gupit mo kasi sinusunod mo yung, batas ng school. So, So, nakakalungkot talaga kasi ano yun po yun siya, like na every time pa nag-haircut ako is like nagsispend pa rin ako ng money para lang magupitan po yung buhok ko. Like every 2 weeks is like nagbabayad po ako ng like 70 per haircut. Tapos like paulit-ulit na siya para na po siyang cycle. So like nakakalungkot talaga kasi nagkakaroon rin ako ng financial problems. okey, okey. So, sa part mo, it is more on financial problem 'no? Okay, okay. Opo. So, the fourth question, have you observed any changes in your self-perception due to the haircut policy? Kumbaga, may napansin ka bang pagbabago sa paningin mo sa sarili mo no, about doon sa haircut policy? So, napansin ko po tungkol dun sa like paningin sa like POV
viewing ko na about sa sarili ko is like parang ang dami nagsasabi po na like masyadong short. Kumbaga hindi yan na paano like yung na yung na ano yung face shape ko like parang na-form yun ng maganda. So like hindi nagugustuhan ng like nagsasabi sa akin. Okay. So, it's more like parang, yung It's paningin more mo on the ba? looks po. Okay, okay. So, more on the looks. Okay. Understandable naman yun, eh, 'no? Kasi parang nakakaano rin ng self-confidence yung ganyan, eh. Okay, okay. So, fifth question. Have you observed any changes to your social interactions due to the haircut policy? Kumbaga, ano mga napansin mong pagbabago sa pakikitungo or pakikipag-usap mo sa ibang tao tungkol sa haircut policy? Like, ano yung napansin mong nagbago nung na-implement sa inyo yung haircut policy? So, It's okay, take your time. like napansin ko wala naman ako po napansin tungkol dun sa haircut policy pag na may kinakausap po ako. It's like okay lang naman sa mga kausap ko na kahit short naman yung haircut ko at least nakikita man nila po ako. Okay. So, walang pagbabago like for example, hindi ba sila nagtaka na bakit ganyan yung buhok mo or like parang alam mo yun, like hindi ka ba naapektuhan yung pakikipag-usap mo sa ibang tao, pakikipag-interact mo? Like wala ba sila napapansin gano'n or umiiba yung paningin, wala kang napansin na gano'n? Hello? Naka-off ang mic mo. Okay, so wala ka na siguro napansin or anything? Wala na po talaga kuya. Okay, okay, okay. So, sixth question. Have you observed any changes to your emotional and psychological well-being due to the haircut policy? Kumbaga may napansin ka bang pagbabago sa emotional mong pakiramdam, like sa mental health mo? Wala ka bang napansin na gano'n na pagbabago like self-confidence nung na-implement yung haircut policy sa inyo? Am I audible or choppy? It's okay. Take your time. Just tell me if I'm choppy or not audible para ma-adjust ko. Okay, so I think we are having a technical difficulty. So I think we'll just wait until na maayos. Okay, I'll repeat the question na lang. Okay na ba? Am I audible? Hindi na choppy? Okay na po kuya. Pakiulit na lang po yung question. Okay, sixth question. Have you observed any changes to your emotional and psychological well-being due to the haircut policy? Kumbaga may napansin ka bang pagbabago
sa emotional and psychological well-being mo? Like for example, yung mental health mo, sa emotion mo, nalulungkot ka ba dahil kasi ganito ganyan, dahil sa haircut policy, kasi maikli, hindi mo gusto, gano'n? So, ano po yun siya, like, wala na pong nagbabago sa emotional and yung like, yung mga physical changes ko. Like, okay lang naman sa lahat na mga nakakita sa akin kasi, syempre, it's like, mainit talaga ngayong month na to and gusto nila talaga is yung short talaga para di talaga mainitin ng mga, especially mga lalaki. Okey. So, hindi naapektuhan masyado yung emotional and psychological well-being mo, gano'n? Like, wala na po talaga kuya. It's like, okay naman po. Okey, okey. So, okey sa mental health mo, gano'n? Opo. Okey, okey. So, last question. How do you think the policy affects your overall school experience? Kumbaga, paano ba naapektuhan ng haircut policy yung overall school experience mo? Like yung mga experiences mo sa school, paano niya naapektuhan? So, naapektuhan niya lang talaga niya pa po yung ano ko, yung haircut policy sa ano ko, school experience ko is like medyo bumababa na rin yung self-confidence ko sa sarili ko. Like hindi nahihiya talaga ako kasi medyo short yung buhok ko. Like parang hindi siya magandang tingnan kasi depende yan sa tingnan yan siya ng mga uh, mga students kasi parang hindi nila talaga magustuhan yung ganun talaga kaiksi na mga haircuts. Gusto nila talaga yung medyo meron siya pa siyang buhok sa top and like meron din sa gilid. Yun lang po. Hmm, okey, okey. So, yun lang, thank you for responding to our request to interview you. So, maraming salamat and Thank you again, po. pasensya na naabala namin yung gabi mo. Sige, okay lang po kuya. Sige, thank you po. Okey, maraming salamat. Thank you. Okey, so okey rin ba boses ko? Just Just type. type. Okey, okey, okey. Ah, i-sad ko na yung next ano. Pause mo na recording habang wala pa. Sandali lang. Chine-check ko